Last 2011 to, or late 2011. Naririnig ko ang pangalan na, dito sa year na to, naririnig ko na yung pangalan ni General Vicente Luot. Dahil naging, sa mga panahon na to, kung hindi ako nagkakamali, deputy siya sa PROA. Tumawag sa akin nagtaka ako nito kung bakit tumawag sa akin ito si Jaguar. At sabi niya sa akin, mainit daw sa akin si General Luot. Sinabi ni Jaguar kung paano, alam mo ba kung paano palamigin si General Luot? At sinabi niya, may tatawag sa'yo para... may tatawag sa akin para mapalamig ko si General Luot para mawala yung init niya sa akin. So may tumawag sa akin na nagpakilala na pulis daw siya na si Leo Laraga. Itong si Leo Laraga, tumawag sa akin, sinabi niya sa akin na inutusan daw siya ni General Vicente Luot na kausapin ako. Yun, sa panahon na to. Nagkausap ba kayo ng harapan ni Chief Inspector Leo Laraga? Hindi po kami nagkakausap nito, nagtatawagan lang kami sa cellphone sa panahon na iyon. Ano sinabi sa'yo ni Chief Inspector Laraga nung tumawag sa cellphone? Sabi niya, kailangan, sabi niya sa akin, nitong time na to, sabi niya, hindi na naman daw ako, bata. Alam ko na daw kung ano yung ano daw yung punto ng pag-uusapan namin. Kasi nagpakilala siya sa akin na inuutusan siya ni General Luot. Sabi ko sa kanya, walang problema yan, sir. Basta makakaya ko lang. Yun. Naibigay mo ba yung sinasabing ibibigay para kay General Luot? Sa pamamagitan ng isang detenido, itong si Wingwing, siya ang dahilan kung ba't kami nagkakilala ni Ryutan. At itong si Ryutan, sabi ni Wingwing, gumagamit din to daw ng droga. So yun, nagkakilala na kami nung panahon na yon ni Ryutan. Okay. At nung nagkakilala na kami ni Ryutan, so yung maliban lang, sorry kasi may mga pulis din dito na talagang matino at talagang nagsiservisyo ng last 2011 to, or late 2011. Naririnig ko ang pangalan na, dito sa year na to, naririnig ko na yung pangalan ni General Vicente Luot. Dahil naging, sa mga panahon na to, kung hindi ako nagkakamali, deputy siya sa PROA. Tumawag sa akin nagtaka ako nito kung bakit tumawag sa akin ito si Jaguar. At sabi niya sa akin, mainit daw sa akin si General Luot. Sinabi ni Jaguar kung paano, alam mo ba kung paano palamigin si General Luot? At sinabi niya, may tatawag sa'yo para, may tatawag sa akin para mapalamig ko si General Luot para mawala yung init niya sa akin. So may tumawag sa akin na nagpakilala na pulis daw siya na si Leo Laraga.
Itong si Leo Laraga, tumawag sa akin, sinabi niya sa akin na inutusan daw siya ni General Vicente Loot na kausapin ako. Yun, sa panahon na to. Nagkausap ba kayo ng harapan ni Chief Inspector Leo Laraga? Hindi po kami nagkakausap nito, nagtatawagan lang kami sa cellphone sa panahon na iyon. Ano sinabi sa iyo ni Chief Inspector Laraga nung tumawag sa cellphone? Sabi niya kailangan, sabi niya sa akin nitong time na to, sabi niya, hindi na naman daw ako bata, alam ko na daw kung ano yung ano daw yung punto ng pag-uusapan namin. Kasi nagpakilala siya sa akin na inuutusan siya ni General Luot. Sabi ko sa kanya, walang problema yan, sir. Basta makakaya ko lang. Yun. Naibigay mo ba yung sinasabing ibibigay para kay General Luot? Oo. Ang tao ko na si Reggie Gulhuran, si Reggie Gulhuran, pag sa mga pulis na mga SOP, siya ang magbibigay doon sa pulis na kukuha na pera sa SOP. So si Reggie ang nagbigay kay pulis Leo Laraga ng pera para kay General Luot. Magkano yung ibinigay mo na SOP kay Chief Inspector na Laraga na sinasabi na para kay General Luot? 120,000 pesos yon monthly. Pero ang para kay General Luot nito, ang 100,000 at ang 20 nito ay para sa sarili niya, sa kanya, para kay Leo Laraga. Ilang beses ka nagbigay ng SOP? Maraming beses ako nagbibigay kasi nung hanggang nalipat si General Luot dito sa training center sa Krami. Kasi nung na-assign siya doon hanggang nalipat na siya sa Krami, doon na naputol yung transaction namin. Noong mga panahon na yon, na nagbibigay ka ng SOP to Chief Inspector Laraga, na sinasabing para kay General Luot, may pagkakataon ba na nakita kayo ni General Luot? Wala. Okay, ituloy mo ako, ano pa sumunod na mga nangyari? Sa pamamagitan ng isang detenido, itong si Wingwing, siya ang dahilan kung ba't kami nagkakilala ni Riotan. At itong si Riotan, sabi ni Wingwing, gumagamit din to daw ng droga. So yun, nagkakilala na kami nung panahon na yon ni Riotan. Okay. At nung nagkakilala na kami ni Riotan, so yung maliban lang, sorry kasi may mga police din dito na talagang matino at talagang nagsiservisyo ng totoo sa taong bayan. Pero meron ding mga pulis na mga pasaway. Itong si Riotan, nagkasundo na kami sa pagkakilala namin dalawa. Hinihingi niya sa akin at binibigay ko sa kanya 15,000 pesos weekly. Saan nakasign si Riotan nung panahon na yon? Palipat-lipat lang to si Riotan. Minsan na-assign siya sa Police Station 1 ng Ormoc City at nalipat din siya sa Police Station 3 ng Ormoc City. Bukod kay Riotan, may iba ka bang binibigyan ng SOP? Oo. Dumating sa punto na nagkakilala kami ni Sir Jose Estopin na intelligence police ng Ormoc City. Ano ang ni Estopin ngayon? Police superintendent na siya ngayon. Okay.
Magkano binibigay mong SOP kay Estopin? Si Sir Estupin, ang binibigay ko sa kanya rin ay 15,000 weekly. Pareho sila ni Rio Tan at si Sir Villamor. Hindi ko lang to nakuha yung complete name niya, sir. Pero itong Villamor na to, siya ay na-assign sa Station 1. At 5,000 kay Sir Villamor weekly at kay Sir Parak 5,000 din. Lahat ng mga pulis na to ay naka-assign sa Ormoc City Police. Aborto. Mabalik tayo kay Major Aborto. Binigyan mo din ba siya ng SOP o protection money? Nung una na binibigay ko kay Major Abordo ay 12,000 weekly lang. Hanggang umabot ng 80,000 pesos monthly. Nung umabot na ng 80,000 pesos monthly, nung nasa Regional Special Operation Group na siya or RSOG sa PRO8, last 2014. Paano mo binibigay ang pera kay Major Aborto? Okay. Sa pamagitan namin dalawa ni Shanbin, si Shanbin ang magbibigay minsan sa kanya. Kung hindi si Shanbin ang magbibigay sa kanya, pag wala pang pera doon, pumupunta si Major Abordo, kasama niya ang mga tao niya, pupunta ng Ormoc at doon ko ipabigay sa tao ko rin na si Reggie Gulhuran ang kanyang SOP. At nasa akin pa nga yung sasakyan ni Major Abordo na naging ebidensya ko ngayon eh. Anong klaseng sasakyan yon? Dark green Toyota Fortuner na ang plaka niya ay ABA or ABA 6123. Kanina nakarehistro ang sinasabi mong sasakyan? Sa girlfriend ni Major Abordo na si Baysay Custodio. Bakit napunta sa iyo ang sasakyan ng girlfriend ni Major Abordo? Nagkautang si Major Abordo sa akin ng 380,000 pesos at ang sabi niya, iprenda niya muna sa akin yung sasakyan at ang rason niya kasi natalo daw siya sa sabong. Kasi mahilig to si Major Abordo sa manok eh. May malaking manukan to sa Nabal, Biliran. Nasaan na ngayon ang sinasabi mong sasakyan? Nasa kay custody ni Sir Juby Espinido. Itong sasakyan na to. Nabanggit mo kanina nung 2012 na 12,000 weekly lang binibigay mo, tapos lumaki yung binibigay mo na SOP kay Major Abordo. Bakit? Dahil nung 2012 ay umano na siya, lumaki na yung area niya at kung sa baga, umasenso na yon kasi lumaki na ang kanyang jurisdiction kasi nasa arsog na siya. Ang sa nalalaman ko lang sa sarili ko na yung mga taong nauna sa akin doon, sila si Simban Limbuna, Mario Taba, Fernando Balagbis alias Intoy ng Baybay. Nabanggit ko na to kanina na naging tao ko rin to pagdating ng panahon na doon na ako bumalik na ako, nag-operation na ako doon. Pero nung pagpasok ko doon sa area na yon, sila talaga ang mga nagnenegosyo ng shabu doon. Kaya nabulabog sila kasi pumasok ako kasi hindi ko yon area. Bukod sa mga nabanggit mo na yon, may mga kasama mo pa sila sa negosyo ng shabu na alam mo? Oo. Alam at alam ko to. Mayroon silang tinatawag na padrino nila o protector nila na nagpapangalan na si Socrates Datahan alias Boy Datahan na isang pulis sa Arto na ngayon ay retired na. Kasi itong si Boy Datahan nagtutulak din to nung siya ay nasa alagad pa ng batas at siya ay na-assign sa Arto. Bumalik tayo sa sinabi mo na nabaril ka noong 2011. Sino bumaril sa'yo? Si alias Tatang. Saan nangyari yung pagkakabaril sa'yo? Sa David's Inn sa Ormoc City. Tinamaan ka ba nung barilin ka niya? Opo.
Marami tong tama. Pito ang tama ko. Pito ang tama ko ng bala. Nung una ay kumatok si alias Tatang sa kwarto ko sa nasabing hotel. At pagkabukas ko ay pinutukan na ako ni Tatang o binaril na niya ako. Sa panahon na yon na binaril niya ako, nagawa ko bang makalapit sa kanya at nag-aagawan kami ng baril, nagkarambulan kami. Simula sa kwarto ko na nasa 4th floor, umabot kami hanggang ground floor at saka nakalabas kami sa entrance ng hotel. Naagaw ko yung baril ni alias Tatang. Pinutok ko sana sa kanya pero wala nang bala. Pinalo ko na lang sa ulo niya. Kaya nawalan siya ng malay on that time at nagkaroon ako ng panahon na tumakbo. Ano sumunod na nangyari? Nakatakbo ka? Noong nakatakbo na ako, pumunta ako sa kampo, sa Camp Dons, sa Ormoc City. At ang mga pulis doon, sila na ang nagdala sa akin sa Ormoc Sugar Planters Association or OSPA Hospital. Nung nagkamalay ako, sinabi na sa akin na ano to eh, alam ko na to eh. Sinabi nila sa akin na ito pa lang si Tatang ay deep penetrating agent ng ARTO. Kaninong tao si Tatang, alias Tatang? Nalaman ko to si alias Tatang, nakakuha ko ng informasyon doon sa mga kaibigan ko, na ito pa lang si Tatang ay tauhan pala to ni Socrates Datahan alias Boy Datahan, yung pulis na nasa ARTO. Nung nalipat na ako doon sa BJMP Ormoc City, may nakilala akong inmate din doon o nakakulong doon na si Wingwing Rosal na taga Ormoc. At siya ang nagsasabi sa akin na may kakilala din siyang pulis doon sa Ormoc kasi mas nauna to sa akin sa Ormoc kasi nakatira to sa Ormoc. So siya ang may mga kilalang pulis doon. At ang kaso niya nitong si Wingwing ay drugs din. So, nagsimula na yung negosyo ko nung kinuha ko yung 300 grams. Nagsimula na yun doon hanggang nalipat na ako sa BJMP Ormoc City Jail. At lumaki yung kinuha ko ng na 300 grams, lumaki na yon. Lalo na dahil lumago yun dahil may pinakilala si Wingwing sa akin na isang pulis na si Police Senior Inspector Rio Tan. Paano mo nakilala si Police Senior Inspector Rio Tan? Itong si Wingwing, dahil ni Wingwing pinakilala niya sa akin to, tapos yung dalaw niya pinakuha yung number kasi magkaibigan to si Wingwing at si Rio Tan eh. Pinakuha yung number ni Rio Tan sa dalaw ni Wingwing, dinala sa loob yung number. So yun ang dahilan kung ba't kami naging magkaibigan na nito.